So may natutunan na naman tayong Latin na pwedeng gamitin sa English, pwedeng gamitin sa law. No? Maganda to kasi pwede mong gamitin sa English. So pwede mong gamitin yung word na to. Okay? Kasi pag nagbanggit ka ng medical o scientific terms, hindi pwede kasi kailangan yung doktor o yung expert lang kailangan dito. Pwede mong gamitin sa English for regular communication, at kung gagamitin mo rin to sa pag-interpret ng batas, pwede rin. So, sensu lato. Ano tong sensu lato na to? In broader sense. So, may mga bagay na malawak ang scope, malawak ang sakop. Ang isang batas kasi broader, meron siyang malawak na sakop. Yun ang ano sa batas, sensu lato. Malawak ang batas, malawak ang sakop niya. Hindi siya nare-restrict o hindi siya nalilimitahan. Malawak siya. So yun ang ibig sabihin nun. Pag sinabi mo namang sensu stricto or narrower sense, itong sensu lato at sensu stricto, ito ay antonym. Magkasing salungat o kabaliktaran. Okay? Sensu stricto in a narrower sense, yun lang siya. Kung mag-i-interpret ka ng batas o kung may interpretation ka sa isang observation, yun lang siya. Hindi siya pwede magkaroon ng option kagaya sa sensu lato. Hindi siya pwede magkaroon ng iba pa kasi may nakitang, hindi ka pwedeng magkaroon ng iba pang interpretation sa isang observation maliban doon. Yun ang ibig sabihin ng sensu lato. And bibigyan ko ng sample. Yung travel order, pag ginamit mo yung sensu lato sa traveling order and with illicit affairs, nakalagay sa Google that travel order sensu stricto provides a strong alibi for illicit affairs. So, ibig sabihin, yung sensu stricto doon, yung travel order mo is nagpo-provide ng strong alibi para pabulaanan yung inaakusa sa yung illicit marital affairs. Kasi nga naman, pag nagkaroon ka ng travel order, nandun lahat, plane ticket, train ticket, usually dito plane ticket, traveling authority document, ganyan. Wala na magko-question nun kasi yung sa yung purpose mo for travel nandun, yung pupuntahan mo nandun, yung accommodation mo nandun. So, dun pa lang pinabubulaanan na dun na wala kang illicit marital affairs except kung may eyewitness account. Okay? Kasi yun ang alay ko sinasabi na maaring may nakakita sa inyo na intimate dun sa isang lugar pero hindi na picturean, hindi na videohan, at hindi na i-post. That could make a conclusive illicit, that would merit a conclusion na totoo. Okay? Pag sinabi kasing illicit is draw a conclusion. So, kasi yung hindi na picturean at hindi na videohan at hindi na post sa social media na intimate, ibig sabihin hanggang sa statement lang, malabo yun. Hindi siya factual. So, anong gagawin? Mapabubulaan. So, yun. Example lang yun na yung sensu stricto, yung travel order ang ginawa nating example based dun sa nabasa natin. So,
yun lang po.